Tanong, ano po ba ang mga nakasulat sa Quran tungkol kay Jesucristo? Magsuri, magtanong, hanapin ang katotohanan sa Biblia at Quran. Ang kaulanan na Islamic Exposition on Air dito sa Hanapin ang Katotohanan live. At ngayon, narito si Brother Halil Nuska Mapaldi. May mga pumapasok na mensahe. Basahin natin para mapaglingkuran po natin ating mga kababayan. Ulitin natin ating numero, Brother Halil, no? Sa telepono ho, 421-2590. At sa ating cell number ay 0908-1234-666. Dalit tanda, no? 0908-1234-666. Oo. Ginawa po natin yan para hindi ko po nilikayan, ha? Magandang gabi po. Tanong, ano po ba ang mga nakasulat sa Quran tungkol kay Jesucristo? Sa Biblia, hindi na tinanong. Hindi, sa Quran po, sa Quran. Sa Quran lang. Oh, may binabanggit bang Jesucristo sa Quran? Ayan. Siguro, talata siya, wala yan natin magpakilala si Jesus Christ, peace be upon him. Dalawang talata siguro bibigyan natin sa ating kababayan. Ito po sa Surah Maryam, chapter 19, ikalabing 10 na kabanata po ng Quran. Ito po ay nasa talatang 30 o verse 30. Sabi ho dito, kala inni Abdullah. Nagpakilala siya, Abdullah siya. Ang ibig kasi Abdullah, no? Abdullah, ibig sabihin, tunay na ako, sa Jesus nagsasalita, tunay na ako ay alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. Malinaw siya. Malinaw na. Malinaw eh. Pagkatapos, bukod doon. Ulitin natin. Ako'y alipin. Tunay, katotohanan, tunay na ako ay alipin ni Allah. Alipin ni Allah. Alipin ng Diyos. Alipin siya ni Allah. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. Sugo siya, propeta eh. Okay? So, bukod dyan, kabilin-bilinan niya pa ito. It defines what is the straight path. Binigyan niya ng kahulugan kung ano ang matuwid na landas. Ano ang matuwid na landas? Ang sabi niya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum ta'budu hada siratun mustaqim. Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Pag sinabing Panginoon, nagmamay-ari sa iyo eh. Lumikha sa iyo. Yan ang ibig sabihin ng Rabb sa Arabic. Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, siya ang iyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Malinaw na, wala nang pagtatalo eh. By the way, Sheikh, masingit ko lang ha. Meron na tayo incoming debates, Sheikh, no? Oo, nga pala. February 16. February 16 po, araw ng Sabado. Tema? Yung ating tema po, says, patutunayan ko, sabi ng affirmative yung laban natin. Opo. Patutunayan ko na si Jesus ang Diyos sa ating panahon at dapat sambahin. In-emphasize niya yung ating panahon kasi may panahon pala hindi Diyos si Kristo at walang Diyos eh. Medyo ano to eh. Extreme oneness to siya eh. Hindi niya, tinanong ko siya ano ka ba, oneness? Katulad ni David Bernard, yung authority ng oneness sa Amerika, classical oneness. Hindi siya classical eh. Extreme oneness daw siya. Ibig sabihin ng extreme, nung palang ang Diyos eh, no? Opo. Nag-decide, nung nag-decide ang Diyos daw na maging tao, siya nga yung naging Jesus Christ. Kaya nung nasa sinapupunan daw, yung Jesus Christ na yun, 1 year plus 33 years of His ministry, nung siya'y naging tao nasa mundo, inibot niya ang pagka-Diyos. Wala ng Diyos for 34 years. Nasa ng Diyos? Wala sa langit. Nasa lupa. Pero bilang tao, walang Diyos for 34 years. Pero nung pag-akyat niya sa langit, naging Diyos sa ulit. Kaya sabi niya, sa panahon natin ngayon, walang Diyos kundi si Jesus. Yun ang patutunayan niya. Alright. Patutunayan natin na hindi totoo yun na sa Quran, walang panahon, walang taon, walang buwan, walang linggo, walang araw, walang oras, walang minuto, walang segundo na hindi umira ng Diyos. Imposible. Yes. Nakapagtataong ganito. Alam mo, maangat talaga ako sa Biblia, ang dami kang pwede patunayan.
Naku, wag ko kayo magpauli. February 16 ho yan, Victory Mall, no? Sa 6th floor. Ha? Anong oras yung Sheikh? Alas 2 ng hapon. Tayo ho yung libre ho ang entrance dyan, ano? Hanggang alas 6 sa mga, hindi lang para sa mga Muslim, kundi sa mga nagsusuri, sa lahat ng interesadong mga kababayan natin. Pati foreigner, imbitahan ho ninyo dyan sa February 16 event ho na iyan. Ibigay niyo yung oras niyo, no? Kasi napakahalaga po yan na kayo, direct po na kung kayo nagre-research tungkol sa pananampalataya, yan mapapakinggan nyo. May mga kasagutan sa lahat ng mga katanungan doon. Dagdagan ko muna yung ni Sheikh, no? Kasi yung tinanong niya sa Quran, no? So, malinaw po yan, no? Kasi minsan, hindi sila makapaniwala na ito yung espiritu ang pagkapanganak kay Jesu Cristo. Malinaw po yan ayon sa Quran ay ito pinilika ng Allah si Jesu Cristo sa pamamagitan ng kanyang wika, no? Yung kanyang salita na bi o kun fayakun, no? Pero doon sa naghanap ng mga verse, no, katulad ng paglika kay Jesu Cristo, kung ano po ang paglika kay Adan ay parehas din po kay Jesu Cristo at ganun din sa atin, pare-parehas po. Ito po nakasulat po yan sa Surah Al-Imran sa chapter 3 verse 59. Verily, the likeness of Jesus, o Isa, before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then He said to him, be, and he was. So yun po, kung nanap nyo yung tinatawag na spirito, hindi po. Kasi dumambo sa tamang proseso. Si Mariam po, Virgin Mary, ay yung pagkapanganak sa isang tao, ito yung nagbubuntis, no? Nagbuntis ng 9 na buwan yan. So, parehas din tayo. So, ganun po, nakasulat po sa aklat ng Quran. Magsuri, magtanong, hanapin ang katotohanan sa Biblia at Quran. Ang kaulanan na Islamic Exposition on Air dito sa Hanapin ang Katotohanan live at ngayon. Narito si Brother Halil Muska Mapaldi. Tanong. Tanong. Ano naman? Okay, inulanda ng tanong. Ng katanungan, panglingkuran natin. Aha. Ang mga kababayan, ang tanong ho dito ay,